Hello guys, magandang gabi. Ito na nga yung kwento ko tungkol doon sa sakit na meron ako. Maglagay ng time na dapat ay mag-relax, ipahinga ang katawang lupa na nanghihina sa lahat ng gawain. Sa realidad na buhay dito sa terrace ng Reality House, sa reality camp ng Arabella Garden, magpahinga na gusto ko. Talagang enjoy ako lagi at hindi ko pagpapalit. Saan man ako pumunta, ang campsite na ito ang taging pagaling. Babalikan ko Arabella Garden sa Philippine Reality. Sa pagtanda ko, kapiling ang mahal kong asawa. Dito ang aming pahinga. sa terrace ng Camp Reality, ang Arabella Garden at ang Philippine Reality ang aming kaagapay. Sa bawat hamon ng buhay, ang campsite na ito ang taging pabalik. Sa terrace ng Camp Reality, ang Arabella Garden At ang Philippine Reality ang aming kagagapan. sa bawat hamon ng muda, ang campsite na ito ang taging Diba, laging sumasakit yung buto-buto yung rayuma. Ayun, hanggang ngayon hindi ko pa rin patingnan kung ano ba talagang klaseng rayuma. Ang daming klase pala ng rayuma. Hindi ko alam nung una kasi akala ko pag rayuma, yun na yun. Masakit ng buto, pumapaga, at mahirap ikilos, Limitan nakikita kong rayuma sa paa, sa tuhod, tapos sa kamay, sa siko. Yan yung pangkaraniwang nakikita natin na tinatama ng rayuma at masasabi nating may rayuma. Yun nga, mga kaibigan. Dumating din sa time na isa na rin ako sa nakakaranas ng tinatawag na rayuma, pero kakaiba siya. At ngayon ko din lang nalaman na maraming klase yung rayuma, yung arthritis, Ako, sinabihan ako ng doktor na kung gusto kong malaman kung anong klaseng arthritis, ipacheck ko. May tamang manggagamot o doktor o espesyalista para sa rayuma. Hindi ko lang tanda kung anong tawag doon sa doktor, Hindi ma-address. Hindi ko na talaga matandaan yung tawag. Yan, basta may tawag do sa iano ko muna yung aking tuhod. Tataas ko lang.
may tamang tawag do sa ano, do sa espesyalista, ano. Ngayon, sa yung speaking of specialist, ano, wala siya dito sa probinsya namin. Walang kahit isang espesyalista para sa arthritis. Kaya, ang sabi ni Doc, kung gusto kong malaman yung sakit, kung anong klaseng rayuma, lumuwas ako ng Manila. Doon ako magpa-check up sa espesyalista at may mga procedure daw na dapat gawin para malaman yung tungkol sa uri ng rayuma. Tapos, may mga rayuma na mayroong makakatulong, makakatulong para mabilis na makontrol yung sakit o yung papamaga maayos, mawala. Yun nga, tungkol doon sa akin na nararamdaman, ang hinala lang kasi hindi yung doktor ko, general practitioner, hindi talaga para sa rayuma. Ang hinala, RA o rheumatoid arthritis, ano. Ang hirap yung ang hirap bigkasin eh. RA, pinakamadali, RA. Ayun, ang RA, ay, nantok na ako. Ayun, ang RA, siya yung pinakamahirap na rayuma kasi ang pagiging rayuma niya, ito yung autoimmune disease din kasama. Yung ibig sabihin, yung immune system ang nagiging dahilan para ma-trigger yung arthritis. Lumalabas siya. Ito pala ay isang uri ng rayuma na walang gamot sa ngayon. Wala pang gamot nagagawa para sa arthritis na yan. Ganun. Tapos, yun yung naisip ko. Kung walang gamot, bakit ako pupunta ng Manila para magpa-check sa isang espesyalista? At ang pa nito, mahal daw ang mga test para dito. Mahal ang doctor fee, mahal din ang test. Hindi special talaga yung pala nito eh. Ayun, mas ako na anong dahilan pa para magpa-check up ako. Kung wala din lang gamot, wag na lang. Hanggang ngayon, yun na nasa isip ko, wag na lang. Wala din namang gamot, anong mangyari? Ang sabi ng doktor sa akin, parang maging kampante lang ako na alam ko kung anong klaseng rayuma. Sa akin, wala din. Ano yung kakampante mo kung hindi mo naman magagamot? O para saan pa? Kung may gamot na, ang inaano naman niya, kung hindi naman rheumatoid arthritis, magagamot. Paano nga kung rheumatoid arthritis kasi ganito yung nararanasan ko. Hindi siya katulad ng ordinaryong rayuma na isang parte lang ng katawan. Halimbawa, pumaga yung paa, yung kanang paa, yun lang yung mapaga, yun lang yung mahirap igalaw. Yun lang yung masakit. Sa akin kasi, lahat ng joint sa buong katawan. Ultimo yung backbone, yung ribs, etong daliri sa kamay, eto, siko, dito, kaliwa kanan yan, pati paa. Pati yung katawan, yung mga ribs nga. Actually, last nung nagpa-check ako sa doktor ko, noong ultrasound ako, isa ito sa mga nararamdaman ko. Kasi yung ribs dito sa kanan, matagal na sumasakit. Hindi ang isa na lang sa inisip ko kung bakit kailangan ko magpa-doktor, kung bakit
kung ito bang nararamdaman kong sobrang sakit sa dibdib ko sa right side, ano, ay sa ribs talaga o baka naman internal organ. 'Di ba? Andun kasi yung part ng ano ng ating liver. Andun din yung ano, yung bladder, ano. May mga internal organ diyan sa lugar na 'yan. Kaya naman naisipan kong magpa-check. At yun nga, madaming mga test na ginawa na ano, na negative, okey lahat. Kaya binigyan ako ng gamot para sa nerves at, binigyan din ako para sa pain, para sa sobrang sakit. Pero paracetamol lang yung binigay sa'kin para hindi naman delikado sa aking ano, sa aking, ah, may may pusa lang, isawayin ko. Yan. Para hindi delikado sa ating kidney. Madami na tayong iniinom ng gamot, delikado na magkaroon tayo ng kidney problem. Lalo pat dati namang meron ako. May infection ako sa kidney dati nung bata ako. Yun, nawala siya. Pero mga 4 days pa lang na ano na nagagamot ako, medyo nawawala. Yun na, dahil nga sa trabaho, hindi maiiwasan na nasa labas yung trabaho ko. Hindi maiiwasan yung magbiyahe ng mahaba. Nagbiyahe ako ng 12 hours na nakaupo. Ayun, hindi naman masikip yung sasakyan, ilan lang kami sa Innova. Yung sinakyan ko, dalawang sasakyan kami, sinakyan ko Innova. 4 lang kami, kasama yung driver. 2 nasa unahan, 2 kami nasa gitna. Wala pa nga tao sa likuran. Maluang, siyempre, 'di ba? Yung gitna, 'di ba? Gitnang pwedeng sumakay ang 4, pero kami dadalawa. Maluwag kami. Pero siyempre, sa haba ng oras ng biyahe, matigtig, sigsag, madaming may akyat baba, madaming pag-change gear, umauga ang sasakyan. Tapos yun nga, hindi normal yung aking mga joints. Talagang sumakit. Tapos, after 2 years, ang tagal nun. After 2 days, nagbiyahe na naman ako kahapon, Manila. Sasakay ng barko. Tapos, anong oras ako umalis? Umalis ako ng alas 4 dito. Dumating ako alas 4 na madaling araw ako umalis. Dumating ako alas 10 ng gabi. Yun. Yun yung hirap. Kaya ngayon, eto na naman ako. Uminom ako ng gamot para sa yung paracetamol para sa pain. Kasi iba talaga eh. Kung naranasan mo yung sumakit yung muscle ng halimbawa, nag-gym ka, yung mga nag-gym o kaya napersa, naglaro ka, na hindi ka naman naglalaro, halimbawa, basketball o anumang klaseng laro, tapos nabigla, yung muscle mo sumakit, na parang pakiramdam mo, tatrangkasuhin ka sa sobrang sakit ng katawan, na parang nangingimay yung iba mong parte ng katawan, parang nangangatal ka, doon sa parte ng katawan na masakit. Yun yung nararanasan ko, na hirap pag inaatake ako ng ganito. Kaya, yun, uminom ako pero hindi pwedeng uminom basta nung sa muscle and nerve relaxant kasi siya, controlled na gamot, kailangan ng reseta. Pang-pa-relax kasi yun iniisip ko kung kukuha ako ng kapareseta para ulit babalik ako sa doktor. Although wala mang problema kasi unang-una kahit wala akong pera, basta may pambili lang ako ng magkaroon lang ako ng pambili ng gamot, okay na. Kasi yung doktor ko naman na pinupuntahan, family doctor namin, friends ng ng parents ko, hindi naman kami pinababayad kapag ginagamot. Yun yan, nakwento ko nga dati sa vlog na ginawa ko dati. Matagal-tagal na naman yun. 2000,
2009 ata o 2010. Inoperahan ako ng appendix. 2008 ata. 2009 ata yun. 2009. 9-10 basta. 9 or 10 yan. Hindi ko natanda. Tagal na. Inoperahan ako ng appendix. Hindi ako pinabayad. Ganun kabait yung doktor namin yun. Tapos, yung mga miyembro ng pamilya namin, hindi din pinabayad. Kahit sino sa amin. Mga kapatid ko, bayaw, hipag ko, mga anak namin, hindi talaga. Kaya thank you ako doon kay Doc Reyes, Claro. Yan. Ako kasi dati, nagka-anxiety ako dati, pero gumaling naman siya. Kasi, dahil ang anxiety kasi kasama sa PWD. Pwede ka maging member ng PWD kung may anxiety ka. Kaya ako noon, pa-check up talaga ako sa specialista para mabigyan ako ng certification na gagamitin sa PWD. Yun ang chine-check ako. Kasi dyan ang check up ng PWD, ng anxiety. Yan, tinatanong ka, yung kinakausap ka, ganun yung nakita niya na nagka-anxiety talaga ako. Although, hindi lang naman first time ko magpa-check noon. Dati nagpapacheck ako ng may anxiety talaga ako. Yung last na check up ko, yun yung sa akin na magaling na yung anxiety. Nakokontrol ko kasi. Sila alam nila kung sa pakikipag-usap, alam nila kung apektado ka pa talaga ng problema. Although anxiety naman, nasasabi lang siya magaling, pero nararanasan mo pa rin siya. Ang magaling kapag may anxiety, yung tinatawag natin na nakokontrol yung sarili, yung takot nakokontrol. Kasi kung katulad nung iba na hindi talaga makontrol yung takot, kung hindi iinom ng gamot, kundi yun yung active yung anxiety, pero inactive na yun sa akin. Nakakaranas ako ng takot, ng anxiety, yung ang tatawag doon, yung hirap na takot, yung sobrang takot. Nakakaranas ako ng sobrang takot, pero mabilis kong makontrol. Self-control naman. Self-control, hindi normal na katulad nung iba na hindi nagkaka-anxiety, na kapag natakot, kusa yung katawan, nababalik yung normal na magkakalma. Ang may anxiety na nakontrol na okay na, nakakaranas pa rin ng ganung takot. Nakakaranas ng ganung takot, pero naiisip namin, ako ganun naiisip ko na, yung takot na nararamdaman ko, lang to, anxiety, part ng anxiety, na ibababa ko yung takot na yun, na nakakaranas ako ng panic attack. Hanggang ngayon, nakakaranas ako ng panic attack, pero naidadivert ko na, wala yan, normal na yan. Siguro dahil din sa mga matagal na karanasan. Yun lang naman talaga, tanggapin mo may sakit ka. Ganun yung ginagawa ko. Yun, yung isang gusto kong i-share, kasi habang tumatagal kasi, nababago yung mga nararamdaman, yung dito sa sakit na to. Habang tumatagal, mas nagiging grabe. Dahil siguro mas tumatanda. Habang tumatagal, tumatanda tayo. Ang isa sa mga nararamdaman ko, di ba may takot nga, may anxiety naman tayo. Kapag nasa biyahe, part yan ng anxiety. Normal yan. Kukontrolin mo na lang katawan mo para kaya minsan ka nasa biyahe dahil may trabaho. Pagka nangingimay na yung katawan mo, doon na magsisimula yung dahil doon sa position ng katawan mo, doon na magsisimula yung may sasakit sa'yo. Tapos yung sakit na yon,
tatamaan niya ng takot. Tapos yun yung kokontrolin mo yung takot. Yun, ang nangyayari kapag katulad kahapon, sa biyahe ako, hindi ko na siya maipesto hirap na akong pumesto kasi doon sa bus, masikip yung, hindi kasi tulad siya nung private vehicle na maluang. Halos sa bus, nakadikit na yung tuhod mo doon sa kabilang upuan. Ngayon, hindi ko na maintindihan kung anong posisyon ko, tatagilid akong ganyan, gaganon ako. Nung dating na nung hapon, pabalik na ako sa probinsya. Yung papunta doon, kinaya ko pa. Although, pabalik-baliktad na nga rin ako. Kinaya ko pa. Tapos yun nga, pagdating doon, mapapagod ka. May mga ibang ginawa. Tsaka papunta doon, hindi ako nagbase. Nakasakay lang ako inatid kami sa pier. Tapos pagdating ng barko, sinundo din kami doon sa may barko. Kaso may mga dala kami napagod ako. May 4 na bigas kaming dala na kami nung assistant director. Siya kasi yung may sasakyan doon sa Batangas Port. Binuhat namin. Tapos mayroon pa kaming dalang ibang nasa plastic bag na malalaki. Binuhat din namin. Tapos may maleta. Basta may mga dala kami. May mga pasalubong. Pumunta kami sa national headquarters namin. Yun. Tapos, pag bumababa, ang init. Hindi na maganda yung katawan ko. Yung muscle at saka joints. Masakit na siya. Apektado yung tawag dito, yung pupusto muna din ako ng ayos. Ganito kasi, ihahanap mo ng pwesto. Yun. Anin ko lang tong cellphone. Wait lang. Inuno ko lang yung apektado kasi yung buto. Yung gano'n. Apektado din yung sikmura. Kasi naiipit dito sa part na to, sa may tiyan ko. Yung buto, yung ribs. Masakit siya kasi siya yung naipit do sa position. Yun yung naramdaman ko. Siya naipit. Pag sakit niya, parang may pamamagang nararamdaman pag ganun masakit. Yung mga katabi, katulad ng sikmura, siya, i-search ko naman siya sa Google. Nakalagay naman talaga, affected siya ng sikmura. Nahirap na akong, yung pagkain ko, ako pa naman sa harapin kumain. Nahirapan na akong kumain. Kaya, control na ako sa pagkain. Kasi pag nabusog, kaya ako nahihirapan kumain Kasi pag nabusog ako, sasakit yung tapat na yun ng ribs. Natutulak. Tapos, yung, nag-a-acid ako. Pero walang kwenta sa akin yung acid kasi nasanay na ako dun Ang problema ko, yung nabubusog. Tapos, yung bumabalik dito yung init sa dibdib. Masakit lalo sa ribs. Yun, kaya kontrolado ako. Hindi ako, hirap na ako. Kaya nung pabalik, mas mahirap na. Kasi, umatake na yung problema Umatake na. Kaya nung pabalik, hirap na akong haba pa naman ng biyahe. May traffic na kasi, di ba, Friday kahapon yung pabalik ko, traffic na. Ang hirap na ng tapos pasiksik-siksik na yung bus, malikot na. Yung paglikot kasi ng bus, din sa bone. Hirap din ng sakit na ganito. Yun. Tapos, affected yung anxiety. Kahit pa kinokontrol ko, nararamdaman ko pa rin naman, di ba? Kinokontrol ko lang. Pero, anxiety kasi, pag ina-anxiety tayo, may pangangatal. Tapos, kapag nagtuloy-tuloy ang anxiety, dun yung panic attack. Dahil nga,
yung katal mo sa katawan na parang kinukuryente, magiging ano siya, magiging parang linilindol ka. Ano, talagang nangangatal kang ganun. Yun, hindi na nangyayari sa akin yun kasi nga nakokontrol ko. Pero yung kalamnan, nangangatal, nagpapaano siya, dagdag ng hirap dun sa ano, dun sa muscle pain, dun sa nerve pain. Yun yung ano, yun yung bago ko nararanasan ngayon. Na ano, share lang naman. Sana hindi dumating yung time na kapag ka sobrang hirap na kasi ang hirap talaga ng position. Siguro kung matagal na matagal, baka dumating yung time na ano, na mag-panic attack. Actually, ito dati naranasan ko to. Nag-ano kami, matagal na yun. Pero doon nagsisimula na doon na nagsisimula na nararanasan ko yung ano, yung unang bugso nung ano, nung arthritis. Tagal na yun. 2000, nasa 2000, ano lang siguro yun. 15, mga ganun. 2015 siguro yun. Mga 2013, 2015, mga ganun. Noon pa lang nakakaranas na ako. Punta ako minsan sa Zambales, family, ano, gathering. Zambales. Papunta doon, okay. Yung pabalik, kasi hapon kami, pagod kami sa maghapon, tapos uwi kami, bus yung sasakyan. Tapos traffic, tanda ko traffic noon. Ang lamig doon pala mga kaibigan. Isa pang mahirap pagka yung sobrang lamig. Kasi yung sobrang lamig, di ba nangangatal tayo pag giniginaw. Yun, kaya kailangan lagi may jacket akong dala. Nagbabalot ako ng jacket kahit sa ulo ko. Inaano ko yung hood. Kasi yung sobrang lamig, kapag gininaw, tumalab yung ginaw, kakatalong katawan mo, yung lamig sumusuot sa buto. Ang sakit, ang hirap. Yun yung ano, kaya ako nagdadala ko ng jacket. Siyempre, reality vlog tayo. Lahat ng nangyayari, share natin. Yun yung ano, yun lang. Yun yung share ko doon sa arthritis na nararanasan ko. Yung ang acid, normal na sa akin yan, wala naman. Ang problema nga lang, nagtaka nga ako ng mga huling ano, yung tuloy-tuloy yung atake ng arthritis, bakit sumasabay yung acid, tuloy-tuloy din. Sinearch ko sa Google, bakit ganun? Normal pala na natitrigger ni arthritis si acid na yung ating panunaw. Nagtaka ako bakit, di ba, naikwento ko naman yung sa mga nakaraang vlog na ang dami kong iba't ibang gamot na mas matitindi ng gamot ang ininom ko kasi bakit hindi nawawala. Ang dahilan kasi taglamig ng oras ng panahong yon. Yun yung amihan dito sa Pilipinas na sobrang lamig na lagi nangangatal yung katawan ko sa lamig. Kaya ako inaatake ng arthritis. Pero hanggang ngayon, nag-iinit na, may ano pa rin, may ramdam pa rin ako. Hindi ako makarecover. Although nakakakilos ako ng ayos, nakakaano ako, pero yun, hindi pa rin nawawala kahit ngayon. Ito, uminom nga ako ng gamot eh. Ang isa pa pala na ano na nararanasan ko ngayon sa umaga, ang hirap ibangon. Sobrang sakit. Bawat kilos ng joints masakit. Saka kung may gagawin ako, 15 minutes o 30 hanggang 30 minutes na ginagawa ko yung halimbawa katulad doon, nag-ayos ako ng mga tanim ko o kaya naglilinis ako dito sa bakuran. Yung 15 to 30 minutes na yon, hirap ako, halos naluluha ako sa sakit, sa kirot ng mga joints. Pero kailangan kong gawin. Pagkatapos ng 30 minutes, mawawala na yung pain. Siguro dahil na nasanay na yung katawan na gumagalaw yung joints, nawawala na yung pain, pero nalang kapitan mo, pisilin mo, yung masakit yun. Pero normally talaga nawawala. Tapos, kapag natapos na yung gawain mo sa dating ng hapon, pag namamahinga ka na, mga 30 minutes na namamahinga ka, babalik ulit yung sakit. Katulad kanina, ngayon, bumalik yung sakit, sobrang sakit, ininom ko ng hindi pain reliever din ba yun? Ganun. Hindi naman, kasi tinanong ko nga yung kaibigan kong nurse, opisina ko, hindi daw siya delikadong inumin.
para sa kidney. Hindi siya totally pain reliever na tulad nung mga pain reliever talaga. Hindi siya ano. Pero dahil paracetamol siya, meron siyang sangkap na pagbawas ng kirot. Yun yung ano. Kaya umiinom ako ngayon. Dati natatakot ako uminom dahil inisip ko pain reliever. Hindi daw naman. Siguro kaya hindi na binigay sa akin ng doktor ko. Pero yun nga, kung masakit at di daw kayang tiisin, kasi gamot pa rin yan, delikado pa rin. Minsan kala natin pag inom tayo ng gamot, maayos dahil nakakaano. Kaso ngayon, merong delikado. Ano pa ba? Ano pang kailangan kong i-share? Sa ngayon, kasi nga, hindi ito yung katulad ng vlog na babasahin mo kung ano yung, sa akin sharing reality. Yan, kaya, ito yung natatandaan kong gusto ko sabihin. Ito yung, nasasabi ko sa inyo. Kung may maaalala ulit ako sa susunod na mga araw, di share ko ulit sa inyo. Yan, paano mga kaibigan, mga katiti ko dyan, mahilig sa tea. Na lang, subscribe na lang po yung mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa akin channel. Marami po akong ginagawa mga vlog. Pwede nyo balikan yung mga vlog na ang pinag-uusapan yung sakit kasi napakadami kong ginawa niyan. Dahil nagkaroon nga ako ng anxiety, nagkaroon pa ako ng depression dati, nagkaroon din ako ng GERD na hanggang ngayon naman di nawawala yan. Nakokontrol, anxiety nakokontrol, ang depression yan, kontrolado din yan. Kasi may time talaga na parang kakaiba. Kakaiba yung naiisip mo. Siyempre, sa mga, ang depressed ko kasi nakuha ko yan nung hindi nawawala yung sakit ko. Na gumuho yung pag-asa na sa mga pangarap ko. Pero, usual, dahil ibinalik natin yung pangarap, may pangarap tayo katulad nitong sinasabi ko sa inyo yung pangarap ko dito na pag nagretiro ako may pupuntahan ako, kailangan meron akong chef, may tea house ako. Yan, paki-share na lang po kung may mga kaibigan kayong gusto nyong makapanood sa channel ko. Tapos paki-comment na rin, huwag nyo kakalimutan mag-like kung magkaibigan na tayo. Siguro naman kaibigan nyo na ako. Bye-bye po at God bless you. Ingat tayo mga katiti. Bye-bye.